Magandang gabi. Ako po si Daniel. Isa akong dating call center agent na nakabase sa Ortigas. At ang kwento kong ibabahagi ay tunay na pangyayari na bumago sa pananaw ko sa buhay at kamatayan. Ito ay naganap noong taong 2015 nang lumipat ako sa isang kilalang kondo sa Mandaluyong, malapit sa Boni Avenue. Sa simula, Buspaw, akala ko ay katuparan ng pangarap ko ang makalipat sa kondo. Malapit sa trabaho, may sariling gym, swimming pool, at 24/7 na guard. Ngunit hindi ko alam na ang isang lugar na puno ng modernong pasilidad ay maaari palang maging tirahan din ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang unit na nakuha ko ay nasa ika-21 palapag. Maganda ang tanawin dahil tanaw ko ang mga ilaw ng EDSA tuwing gabi at ang mga gusali sa Ortigas Center. Ngunit kasabay ng paglipas ng mga araw, unti-unti kong napansin ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa tuwing madaling araw, mga 2:00 hanggang 3:00, laging may tunog na mga yapak sa pasilyo sa labas ng unit ko. Mahina sa simula, ngunit palapit ng palapit. Kapag titignan ko sa peephole, ay wala namang tao. Ngunit sa bawat pagbukas ko ng pinto, Buspaw, may malamig na hangin na tila galing sa loob, hindi palabas. Isang linggo pa lang ako roon, nagsimula ng gumalaw ang mga gamit ko. Ang remote ng TV ay laging nasa sahig, kahit iniwan ko ito sa mesa. Ang bintana ay laging nakabukas tuwing paggising ko, kahit sinisigurado kong isinara ko ito bago matulog. At ang pinakamalala, Buspaw, lagi akong nagigising na parang may nakatayo sa tabi ng kama. Hindi ko man ito nakikita ng malinaw, ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya at ang mabigat na hininga na tila nakadikit sa aking leeg. Habang tumatagal, lalong lumalala ang mga pangyayari. Minsang nagdesisyon akong manatili sa sala at hindi matulog. 3:00 ng madaling araw, nakaupo ako at nanonood ng TV nang biglang nag-blackout ang buong unit. Ang tanging ilaw ay mula sa ilaw ng mga gusali sa labas. Doon ko napansin, Buspaw, na may refleksyon sa salamin ng sliding door papunta sa balkoni. Isang babae, mahaba ang buhok, nakaputing bestida, nakatayo sa loob mismo ng sala ko. Nang lingunin ko, Buspaw, wala naman siya roon. Ngunit sa refleksyon, hindi siya nawawala. Kinabukasan, nagpasya akong bumaba sa lobby at nagtanong ng pasimple sa guard. Sinabi niya na may ilang unit daw sa floor na iyon na madalas iwanang bakante dahil may mga dating insidente. May isang babae raw na tumalon mula sa ika-21 palapag. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi na siya nagbigay ng masyadong detalye, pero sapat na iyon para magdulot ng matinding kaba sa akin. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Isang gabi, Buspaw, mula sa banyo ay nakarinig ako ng malakas na tunog ng gripo na bumubukas.
Pagpasok ko roon, tumutulo nga ang tubig. Sinara ko ito, ngunit pagtalikod ko, nasa salamin na ang imahe ng babae. Nakayuko, basa ang buhok at tila nangingiti. Nawala siya pagkadilat ko, ngunit naiwan ang basang marka ng kamay sa salamin. Simula noon, bawat sulok ng kondo ay tila may nagmamasid. At sa kusina, may tunog ng mga plato na gumagalaw. Sa kwarto naman, may aninong dumadaan sa pader. At sa balkoni, may mga yapak na basa kahit hindi naman umulan. Hindi lang isang nilalang ang naroon. Tila marami silang naninirahan, nagbabantay at nag-aabang. Lumipas ang mga linggo at halos hindi na ako natutulog. Ang katawan ko ay nanghihina. Ang isip ko ay nalulunod sa takot. Minsang nagising ako na hindi ako makagalaw. Ang buong katawan ko ay nakadikit sa kama. At sa sulok ng aking matabos paw ay nakita kong dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng kama ang isang kamay na kulay abo. Mahaba ang mga daliri noon at puno ng sugat. Sunod-sunod na kamay ang lumabas hanggang sa may isang buong nilalang na lumitaw, nakayuko at gumagapang papalapit. Ang huling nakita ko bago ako himatayin ay ang kanyang muka. Wala iyong mata, walang bibig, at tila hukay lamang ang nasa gitna ng kanyang ulo. Pagmulat ko ay umaga na, ngunit ang mga marka ng kamay sa sahig ay naroon pa rin, basang-basa, parang galing sa kung anong nilalang. Hindi na ako tumagal pa. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagdesisyon akong lisanin ang kondo kahit lugi at iniwan kong walang laman ang kontrata. Mas pinili ko ang kaligtasan ng aking buhay at isipan. Ngunit kahit nakalipat na ako sa bahay ng pinsan ko sa Marikina, dala ko pa rin ang alaala. Sa tuwing pipikit ako, naroon pa rin ang kanilang mga muka, ang kanilang mga kamay, at ang malamig na hangin ng ika-21 palapag. Hanggang ngayon, Baspaw, tuwing dadaan ako sa Mandaluyong at masisilayan ko ang gusaling iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding bigat. Hindi ko alam kung sino o ano ang tunay na pinagmulan ng dilim na iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, may mga lugar na hindi talaga para sa tao. At ang kondo na iyon ay isa sa kanila.